Isang batang simpleng nangarap sa probinsya, ngayon isa sa mga haligi ng OPM. Sa kanyang tinig na may kakaibang lakas at emosyon. At sa kanyang mga awiting tumatagos sa damdamin. Si Yeng Constantino ay hindi lamang basta isang artista. Isa siyang boses ng henerasyon. Ang kanyang kwento ay kwento ng pangarap, tagumpay, pag-ibig, pagkabigo at muling pagbangon. Sa video na ito, susundan natin ang kanyang buhay mula pagkabata, pagsikat, mga kantang kanyang sinulat at pinasikat, ang mga isyong kanyang hinarap, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kasalukuyang buhay. Tara, silipin natin ang makulay na buhay ni Yeng Constantino. Si Josephine Eusebio Constantino ay isinilang noong December 4, 1988 sa Rodriguez. Kilala ngayon bilang si Yeng Constantino. Siya ay bunso sa 5 magkakapatid. Sa murang edad pa lamang ay nahilig na siya sa musika. Lumaki siya sa isang pamilyang konserbatibo at Kristiyano. At dito niya natutunan ang kahalagahan ng pananampalataya at pamilya. Mga temang makikita rin sa ilan sa kanyang mga kanta. Sa kanyang pagkabata, si Yeng ay palaban at puno ng pangarap. Mahilig siyang sumali sa mga singing contest sa eskwelahan at sa komunidad. Dahil dito, nahasa ang kanyang talento sa pagiging kompositor. Noon pa lang ay nagpakita na siya ng galing sa pagsulat ng kanta at madalas siyang gumagawa ng mga tula na kalaunan ay ginagawa niyang kanta. Nag-aral siya sa Eastern Rizal Academy at kalaunan ay pumasok sa kursong BS Psychology sa Trinity University of Asia. Ngunit hindi niya natapos dahil tinawag siya ng mas malakas na hilig. Ito ay ang musika. Noong 2006, sumali si Yeng sa kauna-unahang season ng Pinoy Dream Academy, isang reality TV singing competition na layunin mag-train ng mga aspiring singer, composer na parang isang paaralan. Sa unang tingin pa lamang, tumatak agad si Yeng sa mga manonood dahil sa kanyang astig na personalidad, rockstar image at likas na talento. Ilan sa mga orihinal na komposisyon niya tulad ng Hawak Kamay ay naging paborito hindi lamang ng mga hurado kundi ng buong sambayanan. Sa katapusan ng kompetisyon, siya ay itinanghal na Grand Star Dreamer. Ito ang simula ng kanyang professional career sa industriya ng musika. Hindi tulad ng iba na kailangan pang humanap ng sarili nilang identity. Si Yeng ay may solid na imahe mula pa lang sa simula. Isang pop rock singer, songwriter na may puso at kaluluwa sa kanyang mga kanta. Ang kanyang debut album ay naging triple platinum sa loob lamang ng ilang buwan. Lahat ng kanta sa album ay patok at karamihan ay siya mismo ang nagsulat. Narito ang ilan sa mga pinakatumatak niyang mga kanta. Una ay ang Hawak Kamay, isang awit ng pagkakaibigan at suporta. Ito ay naging theme song ng pelikulang Kasal, Kasali, Kasalo at naging isa sa pinakatanyag niyang kanta. Pangalawa ay ang Salamat. Pasasalamat sa mga sumuporta sa kanya, lalo na ang mga taong naniniwala sa kanyang pangarap. Pangatlo ay ang Time In. Isa sa mga unang kanta niyang may halong kilig at kabataan. Cool Off. Cool Off, awit ng sakit ng paghihiwalay na nagmula sa tunay na emosyon. Lapit. Isang panawagan ng pagtanggap at pag-unawa. At Chinito. Isang kantang may kilig at kasiyahan, sinasabing inspired ng panliligaw noon ni Ryan Bang kay Yeng. Bukod sa mga kanta na siya mismo ang umawit, si Yeng ay isa ring mahusay na songwriter. Para sa ibang sikat na mga awit, ilan sa mga kantang isinulat o co-written niya na inawit ng ibang sikat na artista ay If We Fall in Love, inawit naman ni Rachel Ango at ni Jed Madela. At Ako Na Lang na naging popular din sa iba't ibang cover versions kabilang na si Sandy.
Ang kanyang estilo ay pinaghalong emosyonal na lyrics at catchy melodies, kaya't mabilis itong makarelate ang maraming Pilipino sa bawat kanta niya. Naroon ang puso ng isang tunay na artist. Hindi naging madali ang lahat para kay Yeng. Bilang isang celebrity na bukas sa kanyang personal na buhay, madalas siyang mapag-usapan sa social media at showbiz columns. Noong 2019, naging viral ang kanyang vlog na nagpakita ng pagbisita nila ng kanyang asawa sa isang ospital. Inulan ito ng batikos mula sa netizens na nagsabing hindi raw ito sensitibo. Humingi siya ng paumanhin at nagpaliwanag na ang hangarin niya ay makapagbigay ng impormasyon at inspirasyon sa may mga pinagdadaanan. Bukod pa rito, naging vocal din si Yeng tungkol sa kanyang pananampalataya, mental, paninindigan sa mga isyong panlipunan. Sa mga panahong ito, pinatunayan niyang hindi lamang siya entertainer, isa rin siyang responsableng mamamayan. Matapos ang ilang relasyong hindi nagtagumpay, natagpuan ni Yeng ang kanyang pag-ibig sa katauhan ni Yan Asuncion, isang worship director at musician. Noong February 14, 2015, ikinasal sila sa isang intimate at romantikong Christian wedding ceremony sa Tagaytay. Ang kanilang relasyon ay batay sa pananampalataya, respeto at pagmamahal. Mula noon, madalas silang makitang magkasama sa mga events at nagsilbing inspirasyon sa maraming couples dahil sa pagiging bukas nila sa kanilang journey bilang mag-asawa. Isang nakakatuwang bahagi rin ng kanyang love life ay ang kwento tungkol kay Ryan Bang, isang Korean host at komedyante sa Pilipinas. Inamin ni Ryan sa isang episode ng It's Showtime na minsan niyang niligawan si Yeng. Gayunpaman, hindi nauwi sa seryosong relasyon ang kanilang samahan. Ngunit naging inspirasyon ito para sa kantang Chinito na isinulat ni Yeng. Isa ito sa mga pinakapopular niyang kanta na may kilig factor at relatable lyrics. Sa kabila ng kanilang abalang buhay, pinili ni Yeng at Yan na manatiling grounded. Si Yan ang naging matibay na suporta ni Yeng sa likod ng kanyang karera, lalo na noong mga panahong may pinagdaraanan siya emotionally at spiritually. Sa ngayon, si Yeng Constantino ay patuloy pa ring gumagawa ng musika. Aktibo siya sa kanyang YouTube channel kung saan ibinabahagi niya ang kanyang buhay, pananampalataya at mga bagong kanta. Isa siya sa mga coach sa The Voice Philippines na nagbigay daan para makapagbahagi siya ng kaalaman sa mga bagong musikero. Isa rin siyang advocate ng mental health awareness at faith-based healing. Ang kanyang journey mula sa simpleng bata, may pangarap, hanggang sa pagiging isang respetadong artist ay tunay na kahanga-hanga. Isa siyang patunay na sa kabila ng pagsubok at determinasyon at pananampalataya ay susi sa tagumpay. Sa bawat nota, bawat liriko, bawat kwento sa likod ng kanyang kanta, si Yeng Constantino ay isang tunay na alagad ng sining at inspirasyon sa bagong henerasyon. Hindi man perpekto ang kanyang landas, nananatili siyang totoo, matatag at may puso para sa kanyang sining at sa kapwa. Maraming salamat, Yeng, sa pagbibigay boses sa damdaming hindi namin kayang bigkasin. Kung na-inspire ka sa kanyang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento ng ating mga iniidolong Pilipino.